Gusto nyo bang mag-invest ng mga digital banks? So, this 2025, marami na tayong option na pwede kang mag-save. Compare sa traditional banks. Ano ba yung mga traditional banks? I-define muna natin. Sila yung mga bangko ng BPI, BDO, Metrobank, or any other na bangko na yung pera mo, i-deposit mo sa kanila. Tapos, yun, nag-isip tayo kasi na safe yung pera natin dun sa bangko. Pero, at the end of the day, yung pera pala natin sa bangko is pinapahiram ni bank to another loaner na si bank yung magbe-benefits kasi the agreement ng bangko papunta doon sa nanghiram ng loan is malaki yung interest. Pag hindi yung nakabayad, malaki yung interest. Sino yung kumita? Si bangko. Habang tayo as the depositor, yun, minimal lang yung binibigay ng bank natin sa atin. Kaya yun yung naisip ko. This is an eye-opener for me na yun, traditional banks, maliit lang yung pera tapos natutulog lang. So yun, some of realization this 2025, no? So yun, nag-open ako ng G-Save. So dito sa G-Save, marami tayong bangkong, digital banks yung tinatawag nila. Dito yung mga digital banks. So makikita mo, meron ding BPI, Maya, CIMB, tsaka Uno. So far, ang lalaki ng interest rate nila, guys. Like, kung maglagay ka ng 100,000 annual, malaki. Almost 5%. Tapos dito sa Uno, based sa experience ko, lagay lang ka ng amount, every day, tutubo yung principal na amount na nilagay mo. Yun yung kagandahan dito pag digital. Kasi makikita mo yung growth niya daily. So, Uno ready yung chinek ko. So, 100k tapos tutubo ng around 10 peso per day. Saan ka makakita doon? 10 peso for a 100k investment. So, isipin mo na lang yung ano ba yung mabibili mo sa 10 peso per day. So, saging. Bili ka lang ng saging. So, invest ka ng 100,000 doon. Maglagay ka doon sa Uno. So, meron ka ng libreng saging every day. Isang saging. Okay? Kaya, yun yung kagandahan dito. Itong Maybank is, hindi ko pa siya na-test. Easy Save Plus. So, CIMB, malaki yung interest dito. Around 5%. Way back. Then, as, lumaki na yung mga bangko, lumiit na yung nila, mga interest rate. Nagkaroon na lang ng 3 plus, 3 point something, 4% annually. Pero dati kasi kung, for example, meron kang 100k sa CIMB, annual na tutubo siya ng 4k. Saan kang bangko na traditional makakita ng tubo na 4k? Kundi sa mga time deposit, mga special investment. Pero dito sa digital banks, makikita mo rin na tutubo sila. Maganda rin is nagpa-flag na sila sa application. Kaya yun yung kagandahan. Ito, BPI may save up. Pwede ka rin mag-invest dito. So, yun, pipili ka lang. Pwede mong, kung meron kang 100k each, yun, lagyan mo ng 400k, 100k each. Tapos, i-compare mo sino yung magbibigay ng malaking return. So, yun, di ko pa na-try kasi wala tayong mga ganun na pera eh. So, ito yung mga partner banks niya. 4 pa lang. Pero, yung platform dito is the GCash, then GSave. Okay? So, isa yan sa sinisilip natin na kung mag-invest ka ng bangko. So, meron siyang interest daily, si Uno. So, yun yung kagandahan na try ko ng daily. Talaga siyang tumutubo. So, nag-grow siya daily. Yung CIMB naman is binibigay nila yung dividend. Nagte-text na lang sila. Tapos, meron pang kasamang minsan insurance. You are insured in a 1 year something if you have reached this certain amount. Yun yung kagandahan pag
mga digital banks na yung gagamitin natin. Okay? So, I hope na meron kayong natutunan sa video na to. Kung meron pa kayong mga suggestion about sa digital banks or something, paki-share naman sa comment or sa baba. Then, pa-share naman sa video na to if you like more investment option. So, aside dito sa GSave, meron din tayong GCash na application. So, dito rin meron siyang GSave, tsaka meron din siyang G-Invest. Yun yung kagandahan. Okay? So, sa GSave is pwede mong i-withdraw yung pera mo anytime pag naka-GSave ka tapos nag-interest. Ito naman sa G-Invest is parang naka-lockdown yung pera mo. Sa G-Invest naman, meron kang G-Funds, hassle-free investment. Ito yung na-try ko. Tapos G-Bonds or etong option na to is sa dito. So, yun. Meron kang G-Funds, G-Invest. Dito sa G-Invest, meron kang G-Funds, tsaka G-Bonds, tsaka G-Crypto. So, sa G-Funds, ito, pag hassle-free talaga. So, dito makikita mo, nag-try akong invest ng ATA RAM, Global Technology Feeder Fund, tsaka yung Global Consumer Trends Feeder Funds. Okay? So, maglagay ka lang ng certain amount, then, hopefully, mag-grow siya. So, yun. Large investment. So, makikita mo rin siyang tumutubo daily dito. So, value rin siya. Parang bibili ka rin ng units para kung tataas yung presyo, yun. Kung nasa baba ka nakabili, swerte mo pag umakyat. Pero pag nasa taas ka, tapos bababa, yun, yung magiging negative yung portfolio mo. Pero as long as, malaki rin yung return of investment. Past 1 year is 22%. Then, ito yung Global Technology Feeder Fund. So, aggressive yung fund risk rating. Tapos, parang nasa 22% yung 1 year. Yeah. 22% sa 100K. Ilan yung kikitain mo? 22%. That's 22,000. Saan ka makakita na traditional banks na ganun? Na tutubo ng 20 mil sa isang taon. Kaya, ito na rin yung gawin yung option. Then, aside dito, ito rin ang Global Consumer Trends Feeder Fund. So, dito sa, ito, malaki. 31% for the past year. Ang laki. So, kung meron kang 100K para mas madali yung calculation natin, 31,000 yung magiging interest na binibigay. Ang laki. 30K for a year. Libre ka na ng internet dun. Kaya, napakaganda ng mga G-Invest na platform. So, make sure na meron kayong GCash app. Sa GCash app kasi, make sure lang na wala talagang i-click na link and never share your OTP when it comes to GCash. Kasi, yun yung source na pwede kayong ma-scam or ma-hack. So, make sure na meron kasi tayong policy na zero trust policy. Zero trust policy. Trust no one. Okay? Kaya ganun. Dapat pag nag-invest ka, wala ka talagang sarili mo yung desisyon when it comes to investment. Kaya, G-Invest pala. Tsaka yung G-Save. Ganun yung mga digital banks, tsaka G-Invest. Alright? So, sana meron kang natutunan sa video na to. And, start ka na mag-invest. Kung meron kang extra, huwag kang mag-alala. Tutubo rin yan eventually. Make sure na as early as now, start ka na ng invest. Kung meron kayong natutunan or violent reaction sa video na to or experience,
paki-comment naman, pa-bash na lang para at least kung nadamay kayo sa mga investment scam, ito is legit talaga kasi G-Save tsaka G-Invest yung pinag-uusapan natin dito. Alright, see you around.